Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hayan na, nabisto na po mga kabunyog ang kalokohan at pagnanakaw nitong si Sara Duterte sa kaban ng ating bayan. Dahil po mga kabunyog, kinumpirma po ng Philippines Statistic Authority na hindi pala totoong tao. Si Mary Grace Piatos, isa daw itong si Piatos na pumirma daw para makaliquidate ng pera galing sa confidential funds. Ayon sa paliwanag ng company na Sara. Pero ito, nalaman natin na hindi pala totoong tao itong si Piatos. Hay naku! Corruption pa more. Dito po natin makikita ang harap-harapan at talamak na korupsyon ng babaeng ito. Nagumawa pa sila ng imbentong pangalan para hindi questionin ng kamera kung saan talaga napunta ang pera ng taong bayan. Para po sa karagdagan pang paliwanag, panoorin po natin itong balita. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang record ng pangalang Mary Grace Piatos na pumirma sa ilang resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Walang birth certificate, walang marriage certificate, at kahit pa death certificate na nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Yan po ang sinabi ng PSA o Philippine Statistics Authority sa ibinigay nilang certification sa House Committee on Good Government and Public Accountability na siyang bumubusisi sa confidential funds ng Office of the Vice President of Department of Education sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi rin sa certification na pirmado ng Undersecretary Claire Dennis Mapa, kung mayroong dagdag na impormasyon pa gaya ng pangalan ng magulang ni Mary Grace Piatos o petsa at lugar na mahalagang pangyayari sa kanya, pwede nilang hanapin pa ito ng husto sa kanilang Civil Registry System database. Si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa isa sa daan-daang acknowledgement receipt o resibo na ipinasa umano ng OVP sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang kanilang confidential funds noong 2022. Pero tingin ng mga mambabatas, hindi totoong tao si Mary Grace Piatos na tila pinagsama raw na pangalan ng isang restaurant at chichirya. Kung matatandaan, nag-aalok ng 1 milyong pisong pabuya ang mga mambabatas sa sino mang makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Sabi naman ng isa sa mga staff ng OVP noong huling pagdinig ng Good Government Committee, may mga apelyedong Piatos sa Davao. Si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, sinabi sa isang press con ngayong umaga na patunay ang PSA certification na nag-imbento lang ng resibo ang opisina ng Vice Presidente. Sige po. I think we can proceed. Actually, kalalabas lang po nitong update na ito. Naglabas na po kasi yung House Committee on Good Government and Public Accountability ng report mula sa PSA na nagsasabing walang Mary Grace Piatos base sa kanilang record ng mga birth certificate, marriage certificate at iba pang hawak na mga record ng PSA. Ano pong masasabi nyo dito, Kong Manuel, bilang isa rin po kayo sa mga aktibong nakikisa sa mga pagdinig ng komite? Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. At sa dinami-dami ng mga pagkakataon na nagtanong ang mga mababatas at pwedeng sumagot ang mga opisyal ng Office of the Vice President, wala ni isa sa kanila yung umako na di talaga totoong tao si Mary Grace Piatos. Mismo sila nag-iimbento pa ng mga dahilan para lang talaga hindi sila umamin, para sana makita man lang ng taong bayan na meron pa kahit isa sa kanila na meron pang malasakit sa paano ginagamit ang pera ng bayan. Pero nung huling hearing, doon natin nakita, wala ni isa sa kanila. Kaya talaga, lalo itong magiging batayan para isik natin, hindi lamang yung mga pag-aayos dun sa mga batas natin regarding use of public funds, pero yung pagpapanagot din dun sa mga nasa Office of the Vice President. At syempre, nanguna dyan yung nakaupong Vice Presidente mismo. Yan mga kabunyog, na panood po natin ang balitang ito.
na kinumpirma na walang Mary Grace Piatos na tao na nabubuhay. At pawang imbento lang ang pinaggagawang pangalan na inilagay nila sa pirma para lang may maipakita at malusutan ang kanilang mga kabalbalan sa pagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Anyway, ito naman po ang paliwanag at analisis ng isang dating Commissioner of Audit Officials. Sabi niya dito na posibleng daw maharap itong si Sara sa patong-patong na kaso dahil sa lantarang korupsyon sa ating bayan. Panoorin po natin ito. That confirmation being given by the Philippine Statistics Authority, how surprised are you, Commissioner Mendoza, with that finding? Okay, Carmina, actually, to be honest, I'm no longer surprised. It is something that is expected. You see, as a trained fraud auditor, we are quite sensitive with the so-called following the red flags, such as yung mga patterns, oddities, at saka yung frequency, At ito nga ang combination ng restaurant at saka ng chichirya, ito yung sinasabi natin mga oddities na hinahanap natin at hina-flag natin as red flags. So, hindi na nagulat. Medyo alam ko nang yan ang magiging resulta. Pero ito po ay mas napag-alaman pa during the Quadcom hearing. At the level of the Commission on Audit, you call it a red flag, but in this current crop of auditors, should they have called it a red flag? Well, I think they have raised it as a red flag. The very fact that they have issued a disallowance, right? And ang inaano ko nilang dito ay actually itong ginawa ng Quadcom or Good Governance Committee, it is an additional, ang tawag natin dyan ay parang audit technique in gathering evidence. Ang gusto kong idagdag dito ay lalo nitong pinatibay yung certification ng National Statistics Authority. Lalo niyang pinatibay na, Diyos ko Lord, huwag na kayong umasa pang mababaliktad ang disallowance pagdating sa appeal. Diba? Kasi pag nila sinasabi, hindi pa tapos yan, magbabago pa yan, hindi pa final. With this evidence coming out, medyo tanggapin na natin, mahirap mabaliktad ito. Anyway, sabi ko nga, the notice of disallowance is already a demand to restitute the amount. So if they're saying, well, for due process, for the purpose of, gaya nga sinabi ko, starting the adjudication process, kailangan i-go through yung appeal process at yung i-review yung action ng auditor. But these documents and information being shared with the public is very helpful. As I have said, we need to be more vigilant. Ilalaban na natin yan hanggang 180 days. Tingnan natin kung anong magiging action. Commissioner, at the start of this interview, you did say, hindi ka na nagulat, this came as no surprise at all, gawain na yan, dati pa. I mean, if that is the case, where's the money going? What are these people doing? Well, ang tawag natin dyan, red flags, And then we continue to follow the money. Yun ang ating ng auditor, And therefore, we continue to expand it and conduct a fraud audit. And then yun nga, mag-gather ka ng additional evidence, which is this one, na isinare sa public, pwede siyang gamitin. And with that, yun na, pwede ka nang mag-issue ng fraud audit report. And then it must be filed through the Office of the Ombudsman. And again, I will repeat, hindi precluded ang Office of the Ombudsman to act on the report kahit hindi pa natatapos yung tinatawag nating 180 days. So, magiging nito, pag sinabing nasa ng pera, talagang hahabulin natin na ibalik ang pera kasi medyo malinaw na hindi, nung una, red flags pa lang. Ngayon, parang malinaw na fictitious yung tinatawag nating submission ng documentary evidence of payment. So if the ombudsman said, I think it was last week, that he doesn't find anything, in so many words, to merit an investigation at the very least, with this finding, with the confirmation coming from the PSA, do you think that there's no way around here except for the filing of charges or even a full-blown investigation? But what is the responsibility of the Vice President here, Commissioner? Well, the auditors has given its action. It has already issued a notice of disallowance. So once a notice of disallowance is issued, the action expected, of course, is the restitution of the amount. In other words, the whoever is accountable, the head of the agency, right, and the disbursing officer, they have to restitute the amount. They have to return the amount covered by the so-called
acknowledgement receipts because there are already information coming no less than from an agency in charge of the information, right? Registration of birth, registration of death, registration of marriage, confirming that there's no such individual exists, right? So as I have said, pwede na itong ituloy sa isang fraud audit and then i-issue ang audit report, ibabato sa ombudsman. Sa tingin ko, siguro from the point of view of the ombudsman, baka ang tinitingnan niya yung other action of the Vice President. Kasi parang I don't think na sasabihin niya yan kasi ipipreempt niya kagad yung action ng ombudsman. When in fact, meron pa tayong tinatawag na fact-finding At sa tingin ko nga, kung yung mga information na dapat ay kinukuha ng auditor at kukunin din ng ombudsman, katulad yan, galing na nga sa Philippine Statistics Office, doon din naman nila kukunin yan. Kung sa akin yan, ma-exempt ka na sa fact-finding. Diba? We cut short the process and say, eto na, may dokumento na, o diba? Yun yung medyo malinaw sa isipan ko. Pero alam mo na, maraming mga tao ang nangangalkula ng mga tinatawag nating political moves, hindi dapat politicize, pero hindi maiwasan kasi may iba't ibang interest at may iba-ibang pahayag. Pero nindigan ako, pwede na ito idiretso sa tinatawag nating kaso kasi may ebidensya na. Para makumpleto, talagang sana yung COA ang mag-submit ng so that nandun siya sa proseso. But it's not going to, importante ho ba yun, na nandun siya sa proseso para yung mapasukan siya ng politika, katulad na rin ang binabanggit ng mga kakampi po ni Vice President Sara. Pag ganito yung ginawang proseso, mas tingin nyo ba mas magiging sagrado yung proseso, mas ma-isolate yung proseso? Sabi na, itatama ko yung konteksto, kasi pag hindi natin sinunod yung proseso, pagdating sa hearing, madalas tayong mag-appeal sa hearing, di ba? Lagi nilang i-erase yung tinatawag na walang due process. At yun, kailangan natin kumpletuhin para tumayo talaga ng husto, tumibay ang ating kaso. Pero pwede rin i-endorse ng Committee on Good Governance ito sa Office of the Ombudsman. Sa akin, ang tingin ko lang, mas matindi, mas matibay kung joint investigation kaagad ng COA and Ombudsman, which is in accordance with the interagency agreement or what we refer to as yung unang-unang Solana Covenant. Commissioner, maaring maging tunog piloso po yung susunod ko pong tanong, pero baka naman kasi ginagawa din nila ito because of the very nature of the funds that we're discussing which is confidential funds. Maari ho ba nilang sabihin, hindi, code name lang yan kasi nga confidential funds, kasama ito dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Ay, salamat Carmina. Tinagdag mo ang ating pag-usap. Maganda yung katanungan mo. Kung halimbawa na yan sinasabi nila, yung code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nila, ay confidential nga ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan, as parang i-desensitize lang yan ng Department of National and Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. Nakapangitan naman na wala namang sensitive na information on the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na hindi ng dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ko kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse me.
All right, Commissioner, just as a final question before we let you go. Again, you've said many times during this conversation that this came as no surprise, dati nang gawain yan. So I guess the question really is here is, why are they doing it? Ang punot dulo ba nito, Commissioner, ay pagnanakaw sa bayan? Hindi nila ine-expect na mabubuklat yan. Lakas ng loob eh. Nakita ko yan eh, on the basis of sa dami-dami ng mga malalaking bagay na inimbestigahan ko, at sinasabi ko, bakit ang lakas ng loob nitong mga ito? Kasi kung minsan, yung so much power, yung walang pumapalag, at babalik na naman tayo, nung previous administration, ganyan nangyari. Ihulog nga yung auditor, di ba? So, taas yung incidents ng non-compliance, nag-weaken yung regulatory environment, nagbigay ng lakas ng loob na hindi ito titingnan. Kayang-kaya natin yan. Walang ibang titingin dito. Kaya nagipit ng konti nung nag-issue ng disallowance, napilitan sila ngayong maggawa, mag-manufacture ng tinatawag nating documentary evidence. Kasi sabihin natin, paano ko nasabi nag-manufacture? 11 days lang yung nyo, di ba? At saka kitang-kita natin yung mga erasures, yung mga hindi nagtatamang date. Ito yung tinatawag nating preponderance. Parang medyo marami na at paulit-ulit nag-ano-ano yung mga tinatawag nating circumstantial evidence. No? So medyo sa tingin ko sobrang lakas ng loob at naniniwalang walang titingin, kayang-kaya. Kaya patunayan natin ngayon, nagbabantay ang mamamayan. Pero talagang ang punot dulo nito, Commissioner, is that they really wanted to steal from the country's coffers. Ganun ho ba yun? That was the main is that the main motivation here, given that, as you said, you've seen this many times over happen in the past? On the basis of what I have experienced, kadalasan pag medyo kaya ang palusutan, papalusutan at papalusutan para maidusa ang pera ng bayan. Siguro yun ang pinaka masasabi ko. Ayoko kasing ma-cloud yung aking opinion as an auditor, as the former auditor, sa tinatawag nating opinion at vis-a-vis facts. Okay? All right. A final question here. Where do you go from here? How do you move forward? If there are red flags, fine. If it is caught, good. But the fact that this keeps on happening, what can be done so that it won't happen again? Okay. Una, I'm calling for, para hindi na sabihin politika lang yan, at saka maraming call for the na i-abolish. Sa akin, wag naman bigla-bigla, kasi madalas tayo magsabi ng bigla-bigla, parang yung kagad ng solusyon. Sa akin, i-audit natin, i-audit ng COA ang lahat ng confidential funds. When I say lahat, syempre meron tayong tinatawag na risk-based approach. So tingnan natin, ano yung malalaking confidential funds? Ano yung nakita nating medyo suspicious on the basis of liquidation? Alam yan ng ICFAO. And then, on the basis of that, mag-sampling tayo, yun ang i-focus natin for a fraud audit. Hindi ICFAO ang gagawa. Fraud audit of, as I've said, the highest risk in terms of offices, in terms of the nature of the office, in terms of the amount of confidential funds, and in terms of the red flags in the liquidation pa lang. By doing so, pwede kang mag-issue ng audit report kung saan pwede kang mag-file ng charges. Pwede ka rin mag-issue ng appropriate audit guidelines. It is within the Commission on Audit. At pwede rin maging basihan ng Kongreso sa kanyang pag-iisip, pag-develop ng ano ba ang tinatawag nating legislative measure na nararapat. Una na nga, ay declare natin na hindi dapat confidential ang information sa ganyan. O kaya, identify natin sino-sinong ahensya ang dapat na gumawa nito. And pangatlo, of course, an interagency between the Office of the Ombudsman and the Commission on Audit who will look into this. Yun ay pinakang sasagot at magpapatibay na kailangan proteksyonan ang pera ng bayan at hindi tayo pwedeng sabihin o padala sa mga akusasyon na namumulitika lang yan. Ilabas natin dyan, sige, auditin natin lahat on the basis of, as I have said, the factors I have enumerated para wag masabing namili na naman tayo. Sabi nila, idamay daw ang Office of the President. Go! Diba? Pero tingnan natin, amounts, frequency,
yung tinatawag kong yung medyo red flags in terms of submission ng liquidation. Alam nila yan, ano? Alam kong alam ng COA ang kanyang ginagawa. Ang tingin ko lang ay tulungan natin siya na huwag mapagitna, huwag maipit sa politika at sa mga nag-aaway na forces dito. Kailangan niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.